So guys, dito na tayo ngayon. Panghuling araw po natin ngayon sa pagtuturo po sa mga tanod po natin. Kapag ka gano'n, So makikita nyo dito binigyan guys, tayo ng proteksyon napakadami nating mga tanod. gobyerno o ng pamahalaan. Anong unang proteksyon natin? So kasama po mismo si Mayor po Ang dito. sino mang lumaban sa atin Kasama mismo si Mayor. ay pwedeng Makikita nyo, kasuhan ng doon po mismo si Mayor. direct assault. Ayun si Mayor po mismo ang nagtuturo po mismo at ni-review po lahat ng mga natutunan nila Lumaban sa amin at tinatake sa unang dalawang araw. So ngayon guys, ay panghuli na ngayon. And huling quarter na po ngayon ng pagtuturo sa lahat po ng tanod po dito sa bayan po ng Quiapo. So mamaya po, pagkatapos po ni Mayor, ay magtuturo na po tayo at magdidemo po sa lahat po ng mga tanod dito. Kung nyo nakikita, napakadami po, napakadami ng tanod ngayon na mga dumalo dito sa panghuling linggo. Panghuling linggo na po ito ng mga tanod po. At pagkatapos po noon ay mabibigyan po sila ng kanya-kanyang issue ng baton, apat na damit, balanggot, at syempre posas dahil kailangan po nila yon sa kanila pag-duty. So ayan, nakikita nyo. Mga talod natin dito. Iba't ibang barangay po. 10 barangay po ito. 10 barangay. Ayan, lilibutin po natin ngayon guys. Lilibutin natin. So ito si Glenn Siri oh. So, yun po yung mga proteksyon na ibinigay sa atin para makaparag. Oh, ayun, makikita nyo sa likod. Ayan, ayun mismo si Mayor po natin. Yung trabaho natin. Siya mismo ang tumututok at nagtuturo po sa mga tanod natin dito sa bayan ng Quiapo. So panghuli na po ito, ulitin ko, panghuling linggo na po ito guys. Panghuling linggo sa training po ng mga tanod BPATS sa barangay ng 10 barangay po ito sa bayan po ng Quiapo. Bali, bago po sila ma-issuean, siyempre magti-training sila. Ako mismo guys ang magti-training at si Mayor po. Ayan, madami yan guys. Let's go, let's go. Mamaya papakita ko yung aking training at aking pagtuturo sa kanila. Let's go guys, let's go. So mag-umpisa na po tayo. Ang i-discuss ko po ngayon, tungkol po ito sa yung hawak-hawak po nating posas. Pakilabas po lahat ng posas po natin. Ayan. So kung nakikita nyo po dyan sa ating posas, ay meron po siyang susi at yung ayan, yung dalawang bilog. So ang mga parts po niyan ay may mga importanteng gamit. So makikita natin dito, lalong-lalo na dito sa susi. Ayan, yung susi natin, dalawa yung gamit niyan. Likod, magkabilaan, magkabilaan yung gamit niyan. So dito, yung main key, yung key plug. Ayan, yung key plug niya. Yun yung pinaka main purpose niyan, pagbukas ng susi. At yung sa likod niya, ay basic nga kuha na dyan yun yung pang double lock para hindi humigpit yung ating posas. Double lock aja pang double lock. Sa posas nyo may makikita kayong dalawang butas. Yan, yung pinaka main hole. Yung main hole nya, yun yung bukasan. And yung isa yung pang oblong, yun yung pang double lock. Ikawit yung ajay DJ likod ti susi, ikawit yung tanong may double lock. Ikawit yung paunag. Ikawit na papasok aja Yeah. Agi dito magamin nga posas dita, madipay unay may double lock ta bago pa yan, bago. Virgin pa yan Ano po? So, sa posas, may mga dapat tayo sundin na principle sa pagpoposas bago tayo magposas ng ating huhulihin. Para sa amin, sa pulis, sa baril, meron ding gun safety rule. Sa posas, meron ding 4 na rules na dapat natin tandaan. Para safety tayo,
lagi, hindi yung agad-agad tayo nagpo-posas ng hinuhuli natin. Okay? So, ang una, siyempre yung kaligtasan natin. Officer safety. Bakit? I-maintain natin yung control sa position ng manghuhuli. O position natin na manghuhuli. Yun yung safety natin. Ibig sabihin, kailangan natin dumistansya muna bago tayo magposas. Madi tayo nga asigdan nga dagos. Aji pusasan tayo. Nariga mat, baka no bigla nga adati bagsol pang bagsol na. Safety. Aji ti imula tayo tito ulo tayo. Safety tayo muna. Okay? So next. Nunala tayo yung safety. Subject control. I-control na natin yung subject. Bakit? Establish natin yung control bago i-apply yung pagpuposas. Paano sir? Paano? Pukawan nyo. With authority. Adi natangsing ang pukaw. Hinto! Oh, di ba? Napatong kayo amin. Kas diya, di pang pukaw. Pukawan nyo. Adi makiktot isura. Doon na-control yun. Pag na-control nyo na yung tao, doon na papasok yung pagpoposas. Pangatlong key principle, proper application. Kung paano yung proper na application sa pagsuot ng posas at paglapit sa tao. Ano-ano pa yun? Mamaya po, i-demo natin kung paano yung proper na pag-a-apply sa posas. Hindi basta-basta magpuposas. Kailangan meron tayong proper application. At yung pang-apat na rules, yun na yung double lock. I-double lock natin. Baka di tayo masalto. Masalto aji posas. Lalo i-consider natin yung lugmod na at saka yung payat ng tao. Aji risk na. Yung risk. I-double lock natin. Pag pinosas natin, i-check natin yung lock. Okay? Mamaya, ituturo natin isa-isa yan. At syempre, meron din tayong apat na position sa pagtuturo ng posas at sa pagkakandak ng posas. Una, na position, standing. Yun yung nakatayo. Saan ba ginagamit yung nakatayo na pagposas? Kung wala namang threat sa atin, kung walang ganong mga chismosa, mabilisan na posas, nakatayo. Now next, yung nakaluhod. Bakit natin pinapaluhod? Pagka meron ng mga chismosa, hindi naman ganong crowded. Safety natin yon. Bakit sir? Bakit natin papaluhodin? Para hindi siya agad makatakbo. Pangatlo, nakadapa. Yun na yung lagi natin ginagawa. Iti normal nga rabi din tayo, lalo na pumalpalag. Kasi lahat naman ng huliin natin, papalag yan. Wala namang may gusto na magpaposas eh. Lahat yan, papalag. Kaya pinaka-normal, pinakalaging ginagawa, nakadapa. Okay, pang-apat. Pang-apat po, pinaghalong standing at prone o nakadapa. Yun na yung sa pader, wall. Padipain nyo jay, pader. No, adati pader. Sir, kailan ba kino-considered na wall position? Pagka may pagkakataong maputik, alangan nga papaliwin tayo no, kaya nakapit-pita lagaro din. Di amin tayo, pitak-pitak, okay si tayo, pitak-pitak tayo. Ganun po, okay? At yung paghawak ng posas, meron yung tamang grip. Ayan, yung tamang paghawak ng posas. Ganyan po yung proper, hindi yung basta-basta hawakan na lang natin yung posas. Ganyan.
Parang nga pa ng process. Ayan. Oh. Ganito. Ha? Pwede din natin gawing armas ito. Mabalin tayo nga sakit ginti ko tayo mo ka. Awan nakakita. Kung nanagaw din mayor, mabalin. Mabalin tayo nga ikasya, mabalin tayo nga i-uppercut. Ganito. Hindi yung kasta, mading kasta. Kasta, kasya. Pitan ninyo tinga. Okay? Magdi-demo tayo ngayon ng pagpoposas. Mga lap, tiba isa. Ayan, lagi ko. Jeep, paitan man.